Nagsimula ang pelikula kung saan ang mundo ay unti-unting nasisira. Dahil sa pagbabago ng klima, maraming natural na sakuna ang sumira sa mundo, nasunog ang lahat ng mga bundok, dahilan upang maubos ang oxygen sa hangin. 99% ng mundo ay nagdilim at maraming tao ang namatay. Sa taong 2067, tanging isang lungsod sa Australia ang nakaligtas salamat sa isang kumpanyang tinatawag na Cronicorp na gumagawa ng synthetic oxygen. Sina Ethan White at Jude Mathers ay nagtatrabaho sa mga tunnels ng Cronicorp upang patatagin ang nuclear reactor na nagbibigay ng kuryente sa lungsod. Isang araw habang nagtatrabaho sila Ethan, 2 tauhan ng Cronicorp ang dumating, nagsasabing pinapatawag sila. Pagdating sa opisina, nadatnan nila si Regina Jackson. Matapos ipakilala ang sarili, sinabi ni Regina na ang sangkatauhan ay tuluyang maglalaho dahil sa kakulangan sa oxygen sa loob ng 1 taon. Pero mapipigilan ito ni Ethan. Dinala sila ni Regina sa isang laboratorio kung saan ipinakita sa kanila ang isang time machine na tinatawag na Chronicle. Ipinaliwanag kay Ethan na ang kanyang ama ang nagsimula ng proyektong ito 20 taon na ang nakalilipas. Ibinunyag ni Regina na nagpadala sila ng radio waves gamit ang makina at nakatanggap ng sagot mula sa taon ng 2474. Iniutos ng scientist na si Billy Mitchell na i-decode ang natanggap nilang mensahe sa machine at lumabas sa display ang mga salitang ipadala si Ethan White. Pinaghihinalaan ni Regina na nais ng mga tao mula sa hinaharap na ibigay ang lunas para sa sakit at mayroon lamang silang isang pagkakataon na magpadala sa hinaharap dahil ginagamit ang Chronicle sa lahat ng enerhiya sa lungsod. Hindi makapaniwala si Ethan sa kanyang nalaman. Kalaunan, sinubukan ni Jude na kumbinsihin si Ethan na sumunod sa plano at tulungan ang sangkatauhan dahil ang kanyang ama ang nag-imbento nito. Gayunpaman, tinawanan siya ni Ethan at sinabing ayaw niyang maging katulad ng kanyang ama. Iniwan siya nito noong siya ay 8 taong gulang at mas pinili ang kanyang proyekto kaysa kanyang pamilya. Gayunpaman, pinayuhan siya ni Jude na pag-isipan ito ng mabuti. Pagkaalis ni Jude, naalala ni Ethan ang kanyang 8 kaarawan kung saan binigyan siya ng kanyang ama ng isang kakaibang kahon bilang regalo at sinasabing ginawa niya ito dahil naniniwala siyang magiging mahalaga si Ethan balang araw. Inutusan siyang ipasok ang kanyang kamay sa kahon, isang aparato ang kumapit sa kanyang pulso na nagdulot ng pagdurugo. Nilagyan siya ng permanenteng wrist device ng kanyang ama bago umalis. Sa bahay, sinabi ni Ethan sa kanyang asawa na si Santi ang plano ng Cronicorp, ngunit iginiit niyang hindi niya iiwan ito. Gayunpaman, sinabi ni Santi na huwag siyang gamitin bilang dahilan upang umiwas sa pagliligtas ng sangkatauhan. Nag-aalala si Ethan na baka wala siyang magawa o baka mas mapalala pa ang sitwasyon, kaya't sinabi ni Santi na magtiwala siya. Kinabukasan, iniwan ni Ethan ang isang artwork ng bulaklak para kay Santi kasama ang pangakong babalik siya. Habang umaalis si Ethan, tahimik na umiiyak si Santi. Nang magtagpo sina Ethan at Regina, iginiit niya na hindi siya aalis maliban na lamang kung si Santi ang unang makakakuha ng lunas. Agad silang pumunta sa laboratorio matapos pumayag si Regina. Binigyan siya ni Billy ng isang navigational device na tinatawag na Archie. Habang nagbibilang ang makina, ang kuryente ay pumalibot sa kamay ni Ethan hanggang siya ay tinamaan ng isang bugso ng enerhiya. Pagkalipas ng ilang sandali, natagpuan ni Ethan ang sarili na bumabagsak mula sa kalawakan at bumagsak sa isang kagubatan. Pagkagising niya, natuklasan niyang nasusunog ang kanyang space suit, kaya agad niya itong hinubad. Kumapang si Ethan palayo bago sumabog ang suit. Pagkatapos makarecover, namangha si Ethan sa mga halaman at puno na nagbibigay ng saganang oxygen sa paligid. Sinuri ni Ethan ang kanyang lokasyon, ngunit hindi makakonekta si Archie sa satellite, kaya't nag-deploy siya ng mga magnet upang mahanap ang mga kalapit na istruktura. Dinala siya ni Archie sa isang pasilidad kung saan nakita niya ang isang kalansay na may butas sa bungo. Sa mas malapit na pagsusuri, natuklasan niyang nakasulat ang pangalan niya sa suot ng kalansay at may isa pang Archie sa ilalim ng mga dahon. Kinuha ni Ethan ang pulseras ng kalansay at napansin niyang berde ang ilaw nito, samantalang pula ang nasa kanyang braso. Inutusan niya ang mas lumang Archie na patugtugin ang huling recording nito. Pagkatapos, narinig ni Ethan ang 2 boses na nagtatalo, sinundan ng putok ng baril, ngunit naubusan ng baterya ang device. Kinagabihan, gumawa si Ethan ng apoy sa tulong ni Archie. Pagkatapos tinanong ni Ethan si Archie tungkol sa isang prutas na natagpuan niya, ngunit hindi ito makilala ng device. Sa kabila nito, kinain pa rin niya ito.
Pagkatapos, ginamit ni Ethan si Archie upang kumpirmahin ang petsa sa pamamagitan ng mga bituin at bigla niyang naalala ang kanyang ama na nagtuturo sa kanya tungkol sa mga bituin. Gayunpaman, naging malabo ang kanyang alaala nang siya'y nagsuka at nakaranas ng mga guni-guni at isang bola ng liwanag ang bumagsak malapit sa kanya. Di nagtagal, may isang lalaking tumakbo patungo kay Ethan at sinaksak siya sa dibdib. Nagising si Ethan sa tunog ng isang boses na nagsasabing nalason siya ng prutas na kinain niya. Nakita ni Ethan ang isang gamot sa lupa at napagtantong na-inject siya nito para sa lason. Nang lumapit ang lalaki dito niya, na nalaman na si Jude pala ito. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Jude na na-detect ng Chronicorp na tumigil ang pagtibok ng puso ni Ethan. Kaya ginamit nila ang natitirang lakas ng Chronicle upang magpadala ng tulong at nagboluntaryo si Jude. Kalaunan, ipinakita ni Ethan kay Jude ang kalansay at nag-alala na hindi siya nailigtas dahil naroon pa rin ito. Ngunit iginiit ni Jude na ang kalansay ay hindi sa kanya. Kalaunan, natagpuan nila ang isa pang pasilidad na kusang nagbukas matapos maskan ang mata ni Ethan. Sa loob, nakita ni Ethan ang isang computer. Nang pindutin niya ito, ang makina ay nag-trigger sa pulseras ni Ethan upang kumuha ng sample ng dugo at suriin ang kanyang DNA. Nag-ilaw ng berde ang pulseras sa kanyang braso at binigyan siya ng access ng computer matapos kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Biglang nag-ilaw ang buong pasilidad at natuklasan na nasa laboratorio sila ng Chronicorp. Nakahinga ng maluwag si Jude nang magbubukas ang portal sa loob ng 4 na oras upang maibalik sila. Binuksan ni Ethan ang mga records ng machine at nakita ang holographic entry ni Richard na nagpapakilala bilang lead scientist ng Chronicorp. Sinubukan ni Jude na pigilan si Ethan sa panonood, ngunit nagpatuloy ito. Sa hologram, ipinaliwanag ni Richard na inilibing nila ang isang monitoring station na magpapadala ng datos mula sa hinaharap kapag muli nang masagana ang oxygen. Sa unang pag-activate ng makina, nakatanggap sila ng sagot mula sa hinaharap na sinasabing ipadala si Ethan White. Labis na nabigla si Richard at iginiit na hindi siya ang nagpadala ng mensahe. Ipinaalam niya kay Regina na ito ay ebidensya na posibleng magtagumpay ang Chronicle. Bigla ang nag-offline ang system dahil sa sira sa power feed, kaya't hindi maitatali ang portal sa taong 2067. Nagpunta sila sa lungsod upang ayusin ang linya ng kuryente, ngunit natagpuan nilang puno ng mga halaman ang mga gusali at maraming kalansay sa paligid. Nagpunta si Ethan sa paaralan kung saan nagtuturo si Santi at natagpuan ang kanyang kalansay na hawak ang artwork na iniwan niya noon. Ngunit may bagong mensahe na umaasa siyang bumalik si Ethan. Nagsisisi si Ethan na iniwan si Santi, ngunit sinabi ni Jude na hindi iyon kasalanan ni Ethan. Sa gitna ng pagkawasak sa kanilang paligid, natakot si Ethan na wala silang magagawa upang baguhin ang mga bagay. Ngunit iginiit ni Jude na mas mabuti na ngayon dahil wala nang naghihirap. Naalala ni Ethan ang parehong salita sa recording ni Archie at pinaulit ito. Nang marinig ang kanyang boses at nang pagputok ng baril sa recording, nagalit si Jude at naglabas ng baril at sinabing hindi siya ang nasa recording. Tinanong ni Ethan kung bakit may baril si Jude at ipinaliwanag nito na para iyon sa proteksyon. Nagmakaawa si Ethan na ibigay ang baril, ngunit tinanggihan siya ni Jude. Dinala ni Jude si Ethan sa tunnels at inutusan siyang ayusin ang reactor. Nang maibalik ang power, agad silang bumalik sa laboratorio. Nalaman nilang may natitirang 37 minuto bago magbukas ang portal. Pagbukas ni Ethan ng pinto, nakita niya ang kanyang kalansay. Pinangambahan niyang hindi mababago ang kapalaran. Pinagpalit niya ang baterya ng Archie at pinaulit ang last recording. Inakusahan si Jude ng planong barilin siya. Itinanggi ito ni Jude, hinimok na magtiwala. Hiniling ni Jude na manatili na lang sila doon. Pagkatapos, binuksan ulit ni Ethan ang holographic ng kanyang ama, ngunit tinangka ni Jude na sirain ang power system upang pigilan siya, kaya kinandado ni Ethan si Jude. Sa recording, ipinahayag ni Richard ang kanyang panghihinayang na hindi niya nasabi na ang lahat ng ginagawa niya ay para kay Ethan. Tumawag siya sa bahay at pinakiusapan si Ethan na samahan ng ina at nangakong susunod siya. Nahinto ang tawag nang dumating sina Regina at batang bersyon ni Jude sa laboratorio at napagtanto ni Richard ang plano ni Regina na gamitin ang Chronicle para tumakas sa hinaharap at iwan ang paghahanap para sa lunas, kaya tumanggi siyang makipagtulungan. Ipinahayag ni Regina na karamihan sa mga tao ay hindi marunong gamitin ang pangalawang pagkakataon at inihalin tulad sila sa virus na sumasakal sa mundo. Isiniwalat ni Richard na nilock niya ang system upang si Ethan lamang ang makapag-activate nito.
Tinutukan ni Regina ng baril si Billy. Tinanong niya kung kaya niyang magpadala ng tao. Matapos sumagot si Billy ng oo, binaril ni Regina si Richard. Nakawala si Jude mula sa pagkakakandado at sinubukang pigilan ang recording. Ipinakita sa hologram si Regina na inuutos kay Jude na bumuo ng isang grupo upang harangin sina Ethan at ang kanyang ina, at sinabing magiging tagapag-alaga siya ni Ethan. Hinarap ni Ethan si Jude dahil sa paggamit nito sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Jude na ginamit rin siya. Sinubukan ni Ethan pahintuin ang Chronicle, ngunit inatake siya ni Jude at tinutukan ng baril. Nagmakaawa si Ethan kay Jude, kaya napagtanto ni Jude na muntik na niyang patayin si Ethan. Humingi siya ng tawad at piniling barilin ang sarili upang maiwasan ang kabalarang iyon. Bumagsak si Ethan sa lupa at napuno ng dalamhati. Sa taong 2067, naghanda si Regina na ipadala ang mga piling tao sa Chronicle. Samantala, kinansila ni Ethan ang pagbukas ng portal at nagpadala ng mensahe. Habang naghihintay na magbukas ang portal, inutusan ni Regina ang gwardiya na barilin si Ethan pagdating nito. Nang magbukas ang Chronicle, nakita nila ang maraming halaman na pinadala ni Ethan kasama ang recording ng pagpatay kay Richard at nag-shutdown ang Chronicle. Nadismaya si Regina. Samantala, sinira ni Ethan ang computer ng Chronicle upang tiyakin na wala nang makakagamit nito. Napanood ni Santi ang balita na sinalakay ang headquarters ng Chronicorp. Ang mga bagong halaman ay nagbigay ng pag-asa na maaaring muling bumangon ang ecosystem ng mundo. Biglang dumating ang isang mensahero na may dalang package para kay Santi. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang totoong bulaklak at napaiyak nang mapagtanto niyang galing ito kay Ethan. Inilibing ni Ethan ang katawan ni Jude sa tabi ng ilog. Nang balikan ni Ethan ang lugar kung saan naroon ang kanyang kalansay, natuklasan niyang wala na ito. Agad niyang pinuntahan ang lungsod at nakita ang mga tao na nakaligtas sa pamamagitan ng pagtayo ng mga sustainable na lugar.